Imposible ito. Tiyak na isang palabas lang ang video na ito. Isang oras lamang matapos itong i-broadcast, umakyat na ito sa numero 1 trending topic sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang 30 minutong video na kinunan ng isang batikang producer ng BBC sa Maynila ay mabilis na kumalat at binago ang pananaw ng buong mundo. Ito ay isang pagtatanghal, tiyak, imposible. Ito ay isang kathang isip, sabi ng marami. Ang mga pandaigdigang ahensya ng balita tulad ng CNN ng Estados Unidos, NHK ng Japan at Le Monde ng France ay nagpadala ng kani-kanilang mga team upang patunayan ang katotohanan. At sa pampang ng Ilog Pasig sa Maynila, ang lahat ay totoo. Ang alkalde ng London ay nagpatawag ng isang emergency press conference, sinimulan ng Paris ang proyektong Seine River at ang alkalde ng New York ay agad na lumipad patungong Maynila. Ano ang nangyari sa pampang ng Ilog Pasig? Bakit nakatuon ang buong mundo sa maliit na ilog na ito? Sa isang panahon kung saan ang takot at kawalan ng tiwala ay nangingibabaw sa mga malalaking lungsod sa buong mundo, ang Ilog Pasig ay naging isang simbolo ng pag-asa. Isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring mamuhay ng magkakasama nang hindi umaasa sa mga pader na bakal o libu-libong CCTV camera kundi sa mga pusong malalim na magkakaugnay. Ako si Olivia Cobalen, isang investigative producer para sa mga krimen sa BBC sa loob ng 15 taon. Nakapanayam ko na ang mga drug lord sa teritoryo ng Sinaloa Cartel sa Mexico, nag-cover ng mga digmaan sa favela ng Rio de Janeiro sa Brazil. Sinubaybayan ang mga kaso ng pangangaso sa Johannesburg, South Africa, at nag-record ng mga digmaan ng gang sa Tegucigalpa, Honduras. Sa tuwing tumutuntong ako sa mga lugar na iyon, ang amoy ng dugo at pulbura ay nananatili sa aking ilong. Ang mga mukha ng mga biktima na umiiyak sa kawalan ng pag-asa at ang mapanuksong tawa ng mga salarin na aking hinarap lahat ng iyon ay humubog sa akin upang maging isang taong may malamig at mapaghinalang pagtingin sa mundo. Saan man ako magpunta, laging may mga security personnel na kasama. Hindi ako makahakbang kung walang bulletproof vest. Maging ang pagtingin sa labas ng bintana ng hotel ay mapanganib. 15 taon ng pag-ikot sa ganitong uri ng mga lungsod ang nagtanim sa akin ng isang matibay na paniniwala na ang mga tao sa kanilang kaibuturan ay malupit. At kung mas malaki ang lungsod, mas mapanganib ito. Hindi lamang ito tungkol sa tumataas na istatistika ng krimen, kundi isang pakiramdam na kumakain sa iyong kaluluwa. Ang pakiramdam na sa bawat madilim na sulok ay may nag-aabang na panganib handang durugin ka. Ngunit isang araw, noong tagsibol ng nakaraang taon, isang kawili-wiling paksa ang lumabas sa editorial na pagpupulong ng BBC. Tuklasin natin ang katotohanan ng mga ligtas na lungsod sa Asya, sabi ni Robert, ang aming executive editor, na may mapanlinlang ng ngiti. Olivia, ikaw ang pinakaangkop para dito. Patunayan mo kung ang Singapore, Maynila, at iba pang mga lungsod na ito ay tunay na ligtas o isang pekeng kapayapaan lamang na nilikha sa pamamagitan ng mahigpit na pagsubaybay at kontrol. Tiyak na ang huli, mahinahon kong sagot. Maglagay ka lang ng mga CCTV camera sa lahat ng dako at bantayan ang mga mamamayan. Kahit sino ay maaaring lumikha ng isang imahe ng kaligtasan. Sa aking isipan, naisip ko ang mga lungsod na aking nakita. Ang Singapore na may mahigpit na mga patakaran na parang isang bukas na bilangguan at ang Maynila kung saan nakarinig ako ng mga balita tungkol sa mga turistang ninanakawan sa gabi. Ito ang pagkakataon kong patunayan na tama ang aking paniniwala na ang mundong ito ay isang lugar pa rin kung saan kailangang maglaban-laban ang mga tao. Ang dahilan kung bakit pinili ko ang Maynila bilang unang lokasyon para sa pag-shoot ay may espesyal na dahilan. Dahil ito sa isang video na nakita ko sa internet. Isang lugar na tinatawag na Pampang ng Ilog Pasig bandang 2:00 ng umaga. Isang babae ang nag-iisa na nag-jogging. Nakasuot siya ng earphones at may hawak na cellphone, walang anumang bakas ng pag-iingat. Sa gitna ng kadiliman, ang liwanag mula sa mga ilaw sa daan ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha na puno ng masayang ngiti. Ang mga komento sa ilalim ng video ay iisa ang tono. Hindi ka panipaniwala na posible ang ganitong bagay. Sigurado akong ito ay isang setup o isang mahigpit na kontroladong lugar. Siguro ito ay tulad ng Pyongyang na ginawa para ipakita sa mga dayuhan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon dahil sa video. Inisip ko ang sarili ko sa ganoong lugar, naglalakad mag-isa sa gabi, nang hindi kinakailangang yumuko sa takot.
Salungat ito sa lahat ng aking naranasan. Kailangan kong magpasya. Kung ito ay peke, ibubunyag ko ito. Ngunit kung ito ay totoo, babaguhin nito ang aking pananaw magpakailanman. Ang aking partner sa pag-shoot ay si Rafael de la Cruz, isang bihasang cameraman mula sa Orlando na sumubaybay sa mga mafia sa silangang Europa sa loob ng higit sa 10 taon. Ang matipunong lalaking ito ay may tattoo mula sa Bulgaria sa kanyang braso at mga nakakakilabot na kwento tungkol sa pag-iwas sa mga bala sa madilim na gabi. Rafael, narinig mo na ba ang tungkol sa Ilog Pasig sa Maynila? Yung sinasabi nilang ligtas kahit sa gabi? Yung sinasabi nilang ligtas kahit sa gabi? Isang kathang isip? Nakakatawa. Kahit sa mga lungsod na may ganoong propaganda, may mga turista pa ring ninanakawan. Nagtawanan kami habang inihahanda ang aming gamit. Mga water-resistant at shockproof na camera, mga wireless microphone na nakatago sa aming mga jacket. Nagbibiruan kami, ilang CCTV camera kaya ang mayroon doon? 2,000? Siguradong may pulis sa bawat 10 metro. Ang mga mukha ng mga tao ay malamang na kasing tigas ng mga taga North Korea, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may isang maliit na pag-asa na marahil, may isang sulok sa mundong ito na mas maganda kaysa sa aking nakita. Isang araw ng Hunyo, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Ang mainit at maalinsangang hangin ay sumalubong sa amin, kasama ang amoy ng pagkaing kalye na dala ng hangin. Pagkalabas namin ng immigration, nangyari ang unang kakaibang bagay. Isang staff ng airport, isang binatang may maliwanag ng ngiti at nakasuot ng asul na uniforme ang lumapit sa amin. "Mula po ba kayo sa BBC?" Tanong niya sa matatas na Ingles. "Kailangan niyo po ba ng tulong sa koordinasyon para sa inyong shoot?" Ang kabaitan na ito ay nagpatigil sa akin. Sa Mexico, ang mga staff ng airport ay karaniwang tumitingin sa akin ng may paghihinala. "Hindi na, salamat. Kaya na namin." Sige po. Kung pupunta po kayo sa may Ilog Pasig, mas maganda po kung sa gabi. Mas maganda po at mas maraming tao, mas masaya." Nagkatinginan kami ni Rafael sa pagtataka. Pumunta sa gabi? At sinabi pa niyang maraming tao? Karaniwan, sa mga mapanganib na lungsod, ang payo ay kabaligtaran. "Ligtas po ba doon?" Tanong ko. Nagulat ang staff. "Ligtas po? Siyempre naman po, ligtas. Ilog Pasig po iyon." Ang mga salitang, "siyempre naman po," ligtas ay nagparamdam sa akin ng kakaiba na para bang nagtanong ako ng isang bagay na kakatwa. Hindi lamang ito ang sagot, kundi ang tiwala sa kanyang boses, na para bang pinag-uusapan niya ang kanyang sariling bakuran. Sumakay kami ng taxi mula sa airport papunta sa aming hotel. Ang driver, na mukhang nasa 60s, ay may mukhang puno ng mga ngiti na hinubog ng karanasan sa buhay. Nang makita niya kaming nagbababa ng aming mga gamit sa pag-shoot, nagtanong siya, "Magsushoot po kayo ng show? Saan po kayo magsushoot?" "Sa pampang po ng Ilog Pasig," sagot ko. "Plano po naming kunan ng atmosphere sa gabi." Tumawa ng mahina ang taxi driver habang nakatingin sa rearview mirror. "Naku, kung sa gabi po baka mahirapan kayong mag-shoot sa dami ng tao. Lalo na po tuwing Biyernes ng gabi parang may fiesta." "Fiesta po, sa gabi?" "Opo. May live music, may night market. At saka, madaling araw, maraming nag-jogging doon. Uso po ngayon ang mag-jogging ng madaling araw." Habang tumatakbo ang sasakyan sa mga kalsadang nagsisimula nang maging masigla sa mga ilaw at amoy ng pagkaing kalye, bumulong si Rafael sa Polish. Hindi ko naintindihan, ngunit nahulaan kong sinabi niya, "Nabaliw na ba sila?" Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong ang Maynila ay hindi ang lungsod na aking inakala. Hindi isang konkretong gubat na puno ng panganib, kundi isang lugar na patuloy na nabubuhay kahit sa gabi. Pagdating namin sa hotel para mag-check-in, isang receptionist na may mahabang buhok at nakasuot ng berdeng uniforme ang nagsabi ng parehong bagay. "Kung pupunta po kayo sa Ilog Pasig, subukan niyo po bandang 5 ng umaga. Napakaganda po ng atmosphere kapag pasikat na ang araw. Marami rin pong nagjo-jogging." Sa puntong ito, nagsimula na akong malito. Lahat sila ay iisa ang sinasabi. Pumunta sa Ilog Pasig sa gabi o madaling araw. Sa loob ng 15 taon kong pagbabalita, hindi pa ako nakaranas ng ganito. Sa Rio, sasabihin nila, "Huwag kang lalabas ng iyong tirahan kapag dumilim na." Sa Johannesburg, "Huwag kang hahakbang palabas ng hotel." Sa Sinaloa, "Kung maglalakad ka mag-isa, patay ka." Sa aming silid sa hotel na may tanawin ng ilog sa malayo, naupo ako at nagsulat, "Ito ba ay isang ilusyon
O malapit na ba akong makatuklas ng isang bagay na magbabago sa aking buhay? Ang tanong na iyon ay umikot sa aking isipan habang ang tunog ng mga sasakyan at ang amoy ng pagkaing Pilipino ay nagpapaalala sa akin na wala na ako sa mundong aking kinasanayan. Nang gabing iyon, nagplano kami ni Rafael sa aming silid na puno ng amoy ng matapang na kape ng Pilipinas. Okay, mamayang gabi magmamanman muna tayo. Pupunta tayo ng walang dala parang ordinaryong turista. Tama. Kailangan nating makita sa sarili nating mga mata kung tunay nga bang mapanganib. Nagpasya kaming huwag magdala ng mabibigat na gamit upang hindi makatawag ng pansin. Lumabas kami suot ang mga ordinaryong damit. Ako ay naka-t-shirt at maong. Si Rafael ay naka-hoodie na nagtatakip sa kanyang mga tattoo. 11 p.m. Umalis kami sa hotel. Ang Ilog Pasig ay wala pang 10 minutong biyahe ang layo. Ngunit ang mga kalsada ay puno pa rin ng mga tao at karamihan sa mga tindahan ay bukas pa. Ito pa lang ay ibang-iba na sa London o Paris, kung saan ang mga kalsada ay tahimik at madilim sa gabi. Dito, ang mga neon lights mula sa mga kainan at ang tawanan mula sa mga grupo ng magkakaibigan na kumakain ng street food ay nagparamdam sa akin na para akong pumapasok sa isang walang katapusang pagdiriwang. Pagdating namin sa pasukan ng lugar sa tabi ng ilog, natulala ako. Kahit 11 p.m. na, ang kapaligiran ay masigla pa rin, na parang may totoong pagdiriwang. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa daanan. Ang mga matatanda ay umiinom ng beer habang nakikinig sa musikang nagmumula sa mga speaker sa tabi ng daan at ang amoy ng isaw at kwek-kwek ay lumulutang sa hangin. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Ang tunay na sorpresa ay nagsimula nang maglakad kami sa pampang ng Ilog Pasig. Nagsimula kaming maglakad bandang 11:15 p.m. Ang unang bagay na nakita namin ay isang mag-asawa na nagtutulak ng stroller. Ang kanilang sanggol ay mahimbing na natutulog habang ang mga magulang ay nakaupo, umiinom ng kape at mahinang nag-uusap na para bang ang paglalabas ng kanilang sanggol sa gabi ay isang normal na bagay. Rafael, tingnan mo iyon. 11 p.m. na pero inilalabas pa rin nila ang kanilang sanggol. Kung sa London iyan, malamang na nai-report na sila sa child abuse. Tumango si Rafael. Ang kanyang dating malamig na ekspresyon ay nagsimulang lumambot. Sa paglalakad namin, nakakita kami ng mas kamangha-manghang tanawin. Ang mga bangko ay puno ng mga taong nakaupo, ngunit karamihan sa kanila ay nag-iisa. May mga nagbabasa ng libro, nagtatrabaho sa kanilang mga laptop, o simpleng nakatingin lang sa ilog sa gitna ng malamig na hangin. Ang ilog na marahang umaagos ay sumasalamin sa mga ilaw mula sa kabilang pampang na ginagawang parang isang gumagalaw na pinta ang buong eksena. Ang mas nakakagulat ay ang kanilang mga personal na gamit. Ang mga handbag ay nakalagay sa tabi nila nang walang pag-iingat. Ang ilan ay iniiwan pa ang kanilang mga laptop sa bangko at pumupunta sa banyo. Hoy, iniwan niya ang laptop niya. Bulalas ko sa pagtataka. Ngunit walang sinuman sa paligid ang nagbigay pansin. At pagkaraan ng 5 minuto, nang bumalik ang may-ari, ang laptop ay naroon pa rin. Hindi lamang ito basta iniwan. Ito ay isang deklarasyon ng tiwala na hindi ko pa nakita kailanman. Sa aking mundo, ang mga mahahalagang bagay ay laging target ng mga magnanakaw. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nang dumaan kami sa ilalim ng isang tulay, isang lugar na medyo madilim at nakakatakot kung saan ang mga anino ng konkretong istruktura ay humahaba sa lupa at ang tunog ng agos ng tubig ay umaalingaw-ngaw, may 2 babae na nakaupo doon at kumakain ng fried chicken. Ang mabangong amoy ay dala ng hangin. Excuse me, ligtas po ba dito sa ganitong oras? Tumawa ang isa sa kanila at sumagot. Ano po bang akala nyo dito? Nasa Ilog Pasig po tayo. Pinakaligtas na lugar sa Maynila. Pinakaligtas po? Opo. Laging maraming tao at lahat ay parang nagbabantayan sa isa't isa. Kahapon lang po, nalaglag ko ang wallet ko. May isang lolo pa na tumakbo para ibalik sa akin. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang mga salita. Ito ay isang kwento na isinalaysay na may mainit na ngiti na nagpaalala sa akin ng tanong sa aking isipan. Kung ang kaligtasan ay nagmumula sa mga tao, hindi sa batas, bakit hindi ko pa nakikita ang ganito sa aking mundo? Nang hinayang si Rafael na hindi niya dala ang kanyang kamera. Pagkalipas ng hating gabi, patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao, ang mas kamangha-mangha. Nagsimula kaming makakita ng mga babaeng nag-iisa na nagjo-jogging isa-isa, dala-dalawa,
Nakasuot sila ng earphones, naka-fitted na sportswear, walang anumang bakas ng pagiging depensibo. Nagpa siya akong lapitan ang isa sa kanila, isang babae na mukhang nasa early 30s. "Excuse me, hindi ka ba natatakot mag-jogging mag-isa sa ganitong oras?" Tiningnan niya ako, tinanggal ang kanyang earphones, at nagtanong, "Matakot po? Bakit po ako matatakot? Gabi na po, at mag-isa ka lang." "Ah, dayuhan po pala kayo. Dito po, mas masarap mag-jogging ng madaling araw. Malamig ang hangin, at may mga tao rin naman. Wala pa po akong naranasang masama." Ngumiti siya at nagpatuloy sa pagtakbo. Iniwan lamang ang tunog ng kanyang mga yabag na umaalingaw-ngaw sa dilim at ang pakiramdam sa aking puso na nagsisimula ng mayanig. Marahil, ang takot na dinala ko sa loob ng 15 taon ay isang ilusyon lamang. Bandang 1 AM, pumasok kami sa isang convenience store at sa harap ng tindahan may isang kakaibang bagay. Isang tindahan ng fishball na walang nagbebenta. Mayroon lamang isang karatulan ng presyo at isang kahon para sa pera. "Seryoso ba to?" tanong ni Rafael na may hindi makapaniwalang mukha. Nang tanungin namin ang part-time na estudyanteng empleyado sa loob, sinabi niya, Opo, sila na po ang nagko-compute at naglalagay ng bayad. Minsan po, kapag walang panukli, babalik na lang sila bukas para magbayad. At wala pong nagnanakaw? Magnanakaw po?" Sa mahigit 1 taon ko po dito, wala pa po akong nakitang ganoon. Hindi lamang ito isang sistema, kundi isang kultura ng tiwala na hindi ko maintindihan. Sa Johannesburg, ang ganitong tindahan ay malamang nananakawan sa unang gabi pa lang. 2 AM. Ang pampang ng Ilog Pasig ay buhay na buhay pa rin. May mga empleyado ng opisina na nakaupo sa mga bangko at kumakain ng instant noodles, mga food delivery rider na dumadaan sa kanilang mga motorsiklo, mga matatandang mag-asawa na magkahawak kamay na naglalakad. Ang pinakakahanga-hanga ay hindi kami nakakita ng kahit isang pulis. Sa nakalipas na 15 taon, lahat ng ligtas na lungsod na napuntahan ko ay pinananatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng puwersa ng pulisya. Ngunit dito, iba. Ito ay isang kapayapaan na nagmumula sa loob, hindi mula sa mga baril at batuta. 3 AM, bumalik kami sa hotel. Sabi ni Rafael, "Olivia, ano ang nakita natin?" "Hindi ko rin alam," sagot ko. "Pero bukas, kailangan nating dalhin ang kamera at kunan ang lahat ng iyon." Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang paniniwalang binuo ko sa loob ng 15 taon ay nayayanig. Kung ang mga tao ay may mabuting kalooban sa kanilang kaibuturan, kung maaari tayong magtiwala sa isa't isa, ang isang malaking lungsod ay maaaring maging ligtas din. Sa dilim ng aking silid, naisip ko ang mga mukha ng mga biktima na aking nakapanayam. Marahil, ang kailangan lamang nila ay ito, isang komunidad na nagpoprotekta sa sarili nito. Kinabukasan, nagpasya akong simulan ang pag-shoot ng buo at nakatuklas ako ng mga eksenang mas nakakagulat pa. Maagang-maaga kinabukasan, o 4:30 AM, bumalik kami ni Rafael sa pampang ng Ilog Pasig. Ngunit sa pagkakataong ito, dala na namin ang kumpletong set ng aming mga gamit, mga kamera na may wireless microphones, isang maliit na drone para sa mga aerial shot at mga backup na spotlight. "Sa tingin mo ba may lalabas talaga ng 5 AM? Tanong ni Rafael na may pag-aalinlangan habang kami ay naghihintay sa gitna ng malamig na hangin mula sa ilog. Pagdating namin sa pampang, muli kaming nagulat. Kahit 4:30 AM pa lang, mayroon ng 12-dosenang mga tao na nagjo-jogging at karamihan sa kanila ay mga babae. May mga edad 20 hanggang 60. Ang ilan ay nag-iisa, ang ilan ay may kasama. Ang tunog ng mga yabag sa daanan at ang mahinang paghinga sa malamig na hangin ay gumawa sa buong eksena na parang isang banal na ritual. Nilapitan ko ang isang babae na mukhang nasa 50s. "Araw-araw po ba kayong nagjo-jogging sa ganitong oras?" "Oo, Hija, 3 taon na. Kung tag-araw, mga 4:30 AM. Kung taglamig, mga 6:30 AM. "Hindi po ba kayo nag-aalala na mag-isa?" Tumingin siya sa akin na may tunay na pagtataka. "Mag-alala? Bakit ako mag-aalala? Dito sa Ilog Pasig, mas ligtas pa to kaysa sa kanto ng bahay namin. Laging maraming tao. Kahit po madaling araw?" "Madaling araw? At bakit naman?" "Tingnan mo," turo niya. "Lahat naman sila lumalabas para mag-ehersisyo. Kami-kami rin ang nagbabantayan sa isa't isa." Ang mga salitang iyon ang pinakapuso ng lahat. Kami-kami rin ang nagbabantayan sa isa't isa. Hindi lamang ito mga salita, kundi isang pilosopiya ng buhay
na ngayon ko lang natuklasan. Sa kanluran, umaasa kami sa sistema. Dito, umaasa sila sa isa't isa. Habang nagsushoot si Rafael, napansin ko ang paligid. May isang bagay na talagang naiiba. Ang mga tao ay tila hindi nagpapansinan. Ngunit sa parehong pagkakataon, tila binabantayan nila ang isa't isa mula sa malayo. Isang dalaga ang yumuko para itali ang kanyang sintas at nalaglag ang kanyang earphone. Isang lolo na dumaan ang pumulot nito at ibinigay sa kanya. Isang ale ang nag-iwan ng kanyang tumbler sa bangko at nag-ehersisyo. Walang sinuman ang gumalaw sa kanyang gamit. Pagsapit ng 6 AM, mas kamangha-manghang tanawin ang sumalubong sa amin. Sa iba't ibang bahagi ng Pampang, nagsimula ang mga grupo ng ehersisyo. Tai Chi, aerobics, yoga. Walang guro, walang membership fee. Ang mga tao ay nagkikita-kita lang at nag-ehersisyo ng magkakasama. Isang grupo ng Tai Chi ay may isang lolo na mahigit 70 anyos. Nang makita niya ako, isang dayuhan, kinawayan niya ako. Naku, hindi ko po kaya tanggi ko kumakaway. Okay lang yan, subukan mo lang, sabi ng isang ale sa tabi niya. Isinalin ito sa Ingles para sa akin. Sa huli, sinubukan kong sumunod, kahit na paika-ika. Ngunit lahat sila ay pumalakpak para palakasin ang aking loob. Sinabi sa akin ni Rafael mamaya, sa loob ng 15 taon, ngayon lang kita nakitang ganito kasaya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang enerhiya na dumadaloy hindi lamang mula sa ehersisyo, kundi mula sa isang espiritual na koneksyon na nagpawala sa aking takot, kahit pansamantala. 7 AM, oras na para pumasok sa trabaho. Nagbago na naman ang anyo ng Ilog Pasig. Ang mga empleyado ng opisina na nakauniforme ay naglalakad ng hindi nagmamadali, may hawak na mga tasa ng kape. Halos walang sinuman, ang mukhang nagmamadali, na parabang lahat ay ninanamnam ang kapaligiran habang ang sikat ng araw ay tumatama sa ibabaw ng tubig. Na kumikinang, tinanong ko ang isang lalaki na mukhang empleyado ng bangko. Araw-araw po ba kayong dumadaan dito papasok sa trabaho? Opo, sinadya kong bumaba ng isang istasyon ng tren ng maaga para makapaglakad. Magandang simula po ito ng araw. Dahil po baligtas? Isa po iyon. Pero ang pangunahin po ay masarap sa pakiramdam na makakita ng mga tao. Nakakabuhay po ng diwa. Ang kanyang sagot ay nagpaalala sa akin ng buhay sa London ang pagmamadali sa mga malaking na kalsada nang hindi man lang tumitigil para tumingin sa iba. 3 PM. Oras ng uwian mula sa eskwela, nagbago na naman ang Ilog Pasig. Ang mga estudyante sa high school ay nagkumpol-kumpol sa grupo ng 3 o 4, ngunit walang naninigarilyo. Lahat sila ay nakaupo, nag-uusap, habang kumakain ng mga merienda na binili sa convenience store. Nilapitan ko ang isang grupo ng mga babaeng estudyante. Madalas po ba kayo dito pagkatapos ng klase? Opo, halos araw-araw. Magandang lugar po ito para makipag-usap sa mga kaibigan. Hindi po ba nag-aalala ang mga magulang ninyo? Bakit po sila mag-aalala? Nasa Ilog Pasig po kami. Sabi pa nga po ni Mama noong bata pa siya, dito rin siya naglalaro. Napangiti ako sa kanilang kawalang malay. Sa New York, ang mga bata sa edad na ito ay malamang na pagbabawalang lumabas ng bahay pagkadilim. Ngunit dito, ito ay isang lugar para sa paglaki. 6 PM, oras ng pag-uwi mula sa trabaho, ang pampang ng Ilog Pasig ay puno ng sigla. Ang mga empleyado ng opisina ay nakaupo sa mga bangko, may hawak na beer at inihaw na manok. May mga live music performance sa tabi ng daan sa iba't ibang lugar, at ang mga tao ay nagkumpul-kumpul upang manood. Isang musikero ang tumutugtog ng gitara at kumakanta. Bigla, isang manonood ang nag-iwan ng kanyang wallet sa bangko at tumayo para sumayaw. Sumayaw siya ng halos 10 minuto bago bumalik sa kanyang upuan, at ang kanyang wallet ay naroon pa rin. Ito ay isang imahen na itinatago ko sa aking puso, ang tiwala na hindi kailangang sabihin ngunit ipinapakita sa pamamagitan ng gawa. 9 PM. Nagsimulang dumami ang mga pamilya. May mga lolo at lola kasama ang kanilang mga apo, mga mag-asawa na nagtutulak ng mga stroller, at mga taong naglalakad kasama ang kanilang mga aso. Isang lolo ang hinahayaan ang kanyang apo na maglaro sa tubig, ngunit aksidenteng natalsikan ng apo ang isang dumadaan. Pasensya na po, agad na humingi ng tawad ang lolo. Ngunit ang lalaking natalsikan ay ngumiti at sinabing, "Okay lang po, malamig naman." Ang mabilis na pagpapatawad na ito ay nagpaalala sa akin ng isang tanong. Sa isang lipunang nagmamadali, bakit natin nakalimutang ngumiti sa isa't isa? 10 PM, 11 PM, hating gabi, hanggang 2 AM.
Habang lumalalim ang gabi, lalong nagiging ligtas ang Ilog Pasig. Ang mga tao ay nagbabantayan sa isa't isa. Kung may nalalasing, binabantayan siya ng mga nasa paligid mula sa malayo. Kung may nakaupong mag-isa, binibigyan nila ito ng espasyo. Nagpasya akong magsagawa ng isang matinding eksperimento. Iniwan ko ang aking sariling wallet sa isang bangko at nagtago mula sa layong mga 100 metro. Lumipas ang 30 minuto. Dose-dose ng mga tao ang dumaan, ngunit walang sinuman ang gumalaw sa wallet. Sa halip, isang ale ang lumapit, nakita ang wallet, lumingon sa kaliwat kanan, at dahan-dahang inilagay ang wallet sa mas loob na bahagi ng bangko. Marahil ay natatakot na baka mahulog ito. Nang bumalik ako para kunin ang wallet, sumigaw ang ale mula sa malayo, "Hija, ingatan mo ang wallet mo. Kahit gaano kaligtas dito, kailangan mo pa ring mag-ingat." Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang mga tao dito ay tumitingin sa isa't isa na parang pamilya. At noon din, isang turista ang lumapit sa akin na may mas kamangha-manghang kwento. Ang turistang iyon ay isang French photographer na nagngangalang Marie Laure. Ikaw ang producer ng BBC, hindi ba? Kanina pa kita nakikitang nagsushoot. Oo, 3 araw na kaming nagsushoot ng 14 na oras dito at nakatuklas ako ng mga kamangha-manghang bagay. Tulad ng ano? Heto, ipapakita ko sa iyo. Ipinakita niya sa akin ang LCD screen ng kanyang kamera. Ito ay isang 20 oras na time-lapse ng Ilog Pasig na pinaikli sa 3 minuto lamang. Tingnan mo ito, mula 4 PM ng isang araw hanggang 4 PM ng susunod na araw, walang sandali na walang tao. Ito ay totoo. Kahit sa mga oras na dapat ay pinakatahimik tulad ng 4 AM, mayroon pa ring hindi bababa sa 20 katao sa lahat ng oras. Kung sa Paris ito, pagsapit ng 2 AM, wala ng tao. At iyon ang pinakamapanganib na oras. Nagpatuloy si Marie Laure, ang mas kakaiba ay ang mga tao dito ay patuloy na nagmamasid sa isa't isa. Hindi naman sa nakatitig, pero parang nagbabantayan sila. Kinabukasan, sinunod ko ang payo ni Marie Laure at sinubukan ang isa pang eksperimento. Sa Pulo Amem, nagkunwari kami ni Rafael na nag-aaway ng malakas sa gitna ng daanan sa tabi ng ilog. Sumigaw kami sa isa't isa sa Ingles, nagpapakita ng galit. Wala pang 3 minuto, nagsimulang lumapit ang mga tao. "May maitutulong po ba kami?" Tanong ng isang lolo sa Ingles. "Ano pong problema?" Lumapit ang isang babaeng estudyante na may pag-aalala. Higit pa rito, isang ale ang bumili pa ng tubig mula sa convenience store at ibinigay sa amin. Nang sabihin naming wala kaming problema, unti-unti silang umalis, ngunit may ilan pa ring sumusulyap mula sa malayo. Ito ay isang banayad ngunit epektibong interbensyon, hindi pananakot, kundi pag-aalala na nagpatigil sa alitan. 10 PM. Nagkunwari akong umiiyak mag-isa sa isang bangko. Wala pang 5 minuto, 3 tao ang lumapit. Hindi sila direktang nakipag-usap, ngunit umupo sila sa malapit na para bang nagbabantay mula sa malayo. Isang bata ang bumulong sa kanyang ina at pagkatapos ay lumapit sa akin at nag-abot ng candy. "Ate, smile ka na po." Sa sandaling iyon, ang mga luhang lumabas ay hindi na isang pag-arte. Ito ay mga luha ng pagkaunawa. Sa mundong aking kilala, ang kahinaan ay isang kahinaan. Ngunit dito, ito ay isang bagay na umaakit ng habag. 6 PM. Naglakad kami mula sa simula hanggang sa dulo ng lugar sa tabi ng Ilog Pasig. Ang kapaligiran sa bawat bahagi ay bahagyang naiiba, ngunit may isang bagay na pareho, ang pakiramdam ng kaligtasan sa lahat ng dako. Ang partikular na kahanga-hanga ay ang isang lugar na puno ng mga lumang tindahan at printing press na akala ko ay magiging nakakatakot sa gabi. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Ang mga may-ari ng tindahan ay nanatiling bukas hanggang gabi, na para bang nagsisilbing mga bantay sa tabi ng ilog. Tinanong ko ang may-ari ng isang hardware store, "Ang aga niyo pa pong bukas?" Mula nang magkaroon ng daanan sa tabi ng ilog, dumami ang mga customer sa gabi. At saka, kapag nandito pa kami, mas panatag ang loob ng iba, hindi ba? Para po kayong mga security guard. Hindi naman, magkakapitbahay lang. At ang mga magkakapitbahay ay dapat magtulungan. Ang salitang magkakapitbahay na sinabi niya ay may bigat, na parang isang pangako. Hindi lamang isang salita, kundi isang ugnayan na nagbubuklod sa komunidad na ito. 8 PM. Nakakita kami ng isang kamangha-manghang eksena, isang lasing na lalaki ang natutulog sa isang bangko.
Ngunit ang mga tao sa paligid ay tahimik na umupo sa malayo. Nang tingnan naming mabuti, napansin naming binabantayan nila ang lalaki. Pagkaraan ng halos 1 oras, nang magising siya, inabutan siya ng isang lolo na nakaupo sa tabi ng isang bote ng tubig. Lasing ka, no? Kaya mo bang umuwi? Nang tumayo ang lasing na lalaki na paika-ika, 2 pang tao ang lumapit para alalayan siya. Tinulungan nila siyang maglakad hanggang sa makahanap ng taxi at pagkatapos ay umalis na sila. Hindi ito pagwawalang bahala, kundi pag-aalaga na hindi mapanghimasok, isang kabaitan na natural na dumadaloy. 10 p.m. Sa isang malawak na lugar sa tabi ng ilog, may isang maliit na night market. Nagbebenta sila ng mga handmade goods, second-hand na damit, at mga painting. Ang nakakagulat, karamihan sa mga tindahan ay gumagamit ng honesty system. Mayroon lamang mga karatula ng presyo at mga numero ng account na nakasulat. Kinukuha ng mga customer ang mga item at nagbabayad sa pamamagitan ng bank transfer mamaya. Tinanong ko ang isang tindera, wala po bang nagnanakaw? Mayroon pong ilan na nakakalimot magbayad. Pero sa susunod na pagpunta nila, doble po ang binabayaran nila, kasama ang paghingi ng tawad. Tumawa siya ng mahina. Ito ay isang sistema na umaasa sa katapatan, hindi sa batas, kundi sa dignidad ng tao. 12:30 a.m. Inihanda namin ang aming huling eksperimento. Iniwan ni Rafael ang kanyang AirPods na nagkakahalaga ng 15,000 pesos sa isang bangko at nagkunwaring pumunta sa banyo. Pagkaraan ng 15 minuto, nang bumalik siya, ang AirPods ay naroon pa rin. Hindi eksakto sa parehong lugar. May isang taong naglagay ng tissue sa ibabaw nito. Marahil ay natatakot na mabasa ito ng hamog. Napabuntong hininga si Rafael at sinabing, Olivia, pagbalik ko sa Poland, kung ikukwento ko to, walang maniniwala. Ganoon din pagbalik ko sa London, sagot ko. At noon din, isa pang turista ang lumapit at nag-alok ng isang mas kawili-wiling bagay. Ang turistang iyon ay isang Australian YouTuber na nagngangalang Jackson. Gumagawa po ako ng isang social experiment video kung saan hinuhulog ko ang aking wallet sa iba't ibang lungsod sa buong mundo, sabi niya. Sa New York, nawala ito sa loob ng 3 minuto. Sa Rome, wala pang 1 minuto. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa Maynila. Magkano po ang cash sa wallet? Tanong ko. Mga 1,300 o humigit kumulang 70,000. Nag-alinlangan ako, ngunit sinabi ni Rafael, subukan natin para mapatunayan natin ang katotohanan. 4 p.m. kinabukasan, sinimulan namin ang eksperimento malapit sa pinakaabalang tulay sa tabi ng ilog. Nagkunwari si Jackson na nalaglag ang kanyang wallet at naglakad palayo. Nagtago kami sa layong mga 50 metro. Wala pang 30 segundo, isang babae ang nakapansin sa wallet. Kuya, tinawag niya si Jackson, ngunit nagkunwari itong hindi nakarinig at nagpatuloy sa paglalakad. Bigla, tumakbo ang babae, kahit na nakatakong. Tumakbo siya ng buong lakas. Kuya, yung wallet niyo po. Sa wakas, naabutan niya si Jackson at hinawakan ang kanyang braso matapos tumakbo ng halos 100 metro. Nalaglag niyo po ang wallet niyo. Nagpasalamat si Jackson at sinubukang bigyan siya ng 1,000 bilang pabuya, ngunit iwinagayway niya ang kanyang kamay. Naku, okay lang po. Dapat lang po itong gawin. Sa susunod po, mag-ingat kayo. Ang kanyang pagtakbo ay hindi lamang isang tungkulin, kundi isang instinct na mag-alaga. Ang kanyang paghingal ay patunay ng isang pusong tumitibok pa rin sa pag-aalala. Ang pangalawang eksperimento ay sa oras ng trabaho, bandang 7 a.m. Sa pagkakataong ito, ako naman ang sumubok. Nalaglag ko ang isang wallet na may 50,000 pesos cash. Mas mabilis pa ito. Wala pang 10 segundo, may tumawag mula sa likuran ko. Miss, yung wallet niyo po. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Inabot niya sa akin ang wallet at sinabing, ang daming cash nito, dapat po kayong mag-ingat. Kahit gaano kaligtas dito, hindi po dapat maging kampante. Ang kanyang babala ay may bigat, hindi isang paninisi, kundi isang payo mula sa isang kapatid na nag-aalala. Ang pangatlo ay bandang 10 p.m. Nagkunwari si Rafael na iniwan ang kanyang wallet sa isang bangko at umalis. Pagkaraan ng mga 5 minuto, isang lola ang nakapansin sa wallet. Lumingon siya sa kaliwat kanan, kinuha ang wallet, at dumiretso sa kalapit na convenience store. Sinundan namin siya. Inihabilin ng lola ang wallet sa empleyado. Hiho, may nakaiwan ng wallet. Baka balikan ng may-ari. Pakihabilin muna. Nang pumasok si Rafael, ngumiti ang empleyado
at inabot sa kanya ang wallet. Si Lola po ang naghabili nito. Swerte niyo po. Ang imahe ng Lola na paika-ikang naglalakad dala ng pag-aalala ay nagpaluha sa akin. Sa kabila ng kanyang edad, pasan pa rin niya ang responsibilidad ng komunidad. Ang pang-apat na eksperimento ay sa pinakatahimik na oras, 2 a.m. Sa pagkakataong ito, hindi isang wallet, kundi isang bagong smartphone na nagkakahalaga ng halos 50,000 piso. Isang food delivery rider na dumaan ang nakakita nito. Kinuha niya ang telepono, nag-alinlangan sandali, at nagsimulang hanapin ang pinakamalapit na istasyon ng pulis. Nang lumapit kami at sinabing amin ang telepono, napabuntong hininga siya sa ginhawa. Naku, buti na lang po. Dadalhin ko na po sana sa presinto. Sayang po itong bagong telepono kung mawawala. Ang kanyang katapatan sa gitna ng gabi ay nagpaalala sa akin ng isang bagay. Nagde-deliver po ako buong gabi. Kung hindi ako magtitiwala sa iba, hindi ako maglalakas loob na lumabas. Ang panglimang eksperimento ang pinakamapangahas. Nag-iwan kami ng isang sobre na may P300,000 pesong cash at tumakbo na parang walang nangyari. Hoy, kuya, sabay-sabay na sigaw ng ilang tao. Isang binata ang tumakbo ng buong bilis at humarang sa akin. Sa inyo po ba ito? Yung sobre ng pera, nalaglag niyo po kanina. Nagkunwari akong sumagot sa Ingles. That's not mine. Naguluhan siya. Pero nakita ko po mismo na nahulog mula sa bag niyo. Sa huli, nagsimulang magkumpol ang mga tao. Sinabi ng isang ale, "Hiho, dalhin mo na lang sa presinto. Tutulungan ka ng mga pulis na hanapin ang may-ari." At dinala nga ng binata ang P300,000 bisa sa istasyon ng pulis. Na-verify namin mamaya na naitala ito bilang lost and found. Napanganga si Jackson. Nakapag-eksperimento na ako sa 15 bansa. Ang Maynila lang ang nag-iisang lugar kung saan 100% kong nakuha pabalik ang lahat. Nang gabing iyon, uminom kami ng beer sa tabi ng ilog. Sinabi ni Rafael, sa wakas, naintindihan ko na. Ang mga tao ay lumalabas sa gabi hindi dahil ligtas, kundi dahil nagtitiwala sila sa isa't isa. Noon din, isang matandang lalaki na nakaupo sa katabing bangko, na marahil ay narinig ang aming usapan, ay lumingon at nagsalita sa Ingles. Pero iyan ang sikreto ng Ilog Pasig. Kami ang nag-aalaga sa isa't isa, ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na nakakagulat na kwento ay mangyayari pa kinabukasan. Madaling araw kinabukasan, 4 a.m., naglakad ako mag-isa sa pampang ng Ilog Pasig. Si Rafael ay nagpapahinga pa sa hotel. Pumasok ako sa isang 24-hour convenience store. Sa counter, isang babaeng estudyante na may maamong mukha ang nagtatrabaho. Ang kanyang name tag ay may nakasulat na Yui. Mag-isa ka lang ba nagtatrabaho? Tanong ko. Opo, sa umaga, mag-isa lang po ako. Hindi ka ba natatakot? Tumawa si Yui at umiling. Hindi po. Sa totoo lang, mas mabait pa ang mga customer sa umaga. Marami pa bang customer kahit madaling araw? Mayroon pa rin po. Mga nagjo-jogging, mga taxi driver, mga empleyado ng opisina na kauuwi lang galing sa shift nila, marami po. Bigla, isang lasing na lalaki ang pumasok sa tindahan. Paika-ika siyang lumakad patungo sa chiller. Agad akong kinabahan. Ngunit si Yui ay nanatiling kalmado. Oh, Kuya Kim, uminom ka na naman? Uy Yui, pasensya na. Hahanapan kita ng gamot para sa hangover mo. Salamat na. Nagbayad ang customer at nag-abot ng sobrang 10 piso. Isang tip para sa pagtatrabaho mo ng gabi. Naku, hindi ko po matatanggap yan. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Pagkaalis ng customer, nagtanong ako, regular customer niyo po ba siya? Opo, siya po ang may-ari ng printing press dito sa malapit. Gabi-gabi po siyang pumupunta. Pero hindi po siya nanggugulo. Pero hindi ba mapanganib ang mga lasing? Tumingin si Yui ng seryoso at sinabing, sa 2 taon ko pong pagtatrabaho dito, isang beses lang po akong nakaranas ng tunay na nakakatakot. Ano po iyon? Noong nakaraang taglamig, bandang 3 a.m., may isang estrangherong pumasok sa tindahan. Kakaiba po ang aura niya. Tinititigan niya lang ako at paikot-ikot sa tindahan. Nakikinig ako ng mabuti. Tapos, anong nangyari? Pagkaraan ng mga 5 minuto, biglang may nagbukas ng pinto. 3 lolo po dito sa lugar namin, kwento ni Yui. Ang isa ay lumapit sa lalaki at nagtanong, may maitutulong ba kami, hiho? Hindi mo ba mahanap ang hinahanap mo? Napakagalang po ng boses niya. Pero ang lalaki ay nagmamadaling lumabas ng tindahan. Baka po nagkataon lang? Hindi po.
Nalaman ko po mamaya na pinapanood pala nila ang CCTV. Nag-aalala po kasi ang mga may-ari ng tindahan dito na mag-isa lang akong nagtatrabaho sa madaling araw. Bigla, bumukas na naman ang pinto ng convenience store. Isang ale na nasa 50s ang pumasok. Yui, isang kape. Oh, dayuhan ka pala. Namamasyal? Nang sinabi kong ako ay isang producer ng BBC, tuwang-tuwa ang ale. Wow, lalabas ba ako sa TV? Ang ganda ng Ilog Pasig namin, di ba? Pinakaligtas sa buong mundo. Bakit po kayo ganoon kasigurado? Dahil kami ang gumawa nito, hindi ang gobyerno. Kami mismo ang nag-aalaga sa isa't isa. Nagpakilala ang ale bilang si Aling Tess, may-ari ng isang kainan sa malapit sa loob ng 35 taon. Nandito na ako bago pa man magkaroon ng daanan sa tabi ng ilog. Dati, mapanganib din dito, pero nang magkaroon ng daanan, nagbago ang mga tao. Nagbago po paano? Nagsimula kaming tingnan ang isa't isa na parang pamilya. Araw-araw kaming nagkikita kapag nag-ehersisyo, naglalakad, hanggang sa maging pamilyar na kami sa isa't isa. Kahit hindi namin alam ang pangalan, alam naming, taga dito yan. Ikinuwento ni Aling Tess ang isang kamangha-manghang pangyayari. Noong nakaraang taon, madaling araw, may isang delivery boy na nadulas sa hagdanan. Na-spray ng kanyang bukong-bukong, hindi siya makatayo, 3 AM pa lang noon. Wala pang 10 minuto, dumagsa ang mga tao para tumulong. Isang doktor na nagjo-jogging ang nagbigay ng first aid. Isang taxi driver ang nag-alok na dalhin siya sa ospital. Ang ilan ay tumulong na ilagay ang kanyang motorsiklo sa isang ligtas na lugar. 3 AM po iyon? Oo. Dito sa Ilog Pasig, may tao, 24 oras. Noon, sumingit si Yue. Naranasan ko na rin po ang ganoon. Minsan, bigla akong nanakit ng tiyan, halos himatayin na ako. Isang customer ang tumulong at nagbantay sa counter para sa akin, habang ang isa naman ay tumakbo para bumili ng gamot sa botika. Kahit po mga estranghero, sa Ilog Pasig, walang estranghero. Lahat kami ay magkakapit-bahay, sabi ni Aling Tess. Maaaring hindi maintindihan ng mga dayuhan. Noong una, hindi rin kami ganito. Pero kapag araw-araw kayong nagkikita, nabubuo ang isang ugnayan. Kapag lumalim ang ugnayan, nagiging pamilya. Pagsapit ng 5 AM, nagsimulang dumating ang mga nagjo-jogging, isa-isa, dala-dalawa. Yui, ingat ka. Ang sipag mo naman. Gusto mo ba ng mainit na inumin? Ang mga dumadaan ay binabati si Yui ng may kabaitan. Sabi ni Yui sa akin, kita niyo po, sila po ang nag-aalaga sa akin. Naniniwala po ako na kung mapapahamak ako, lahat sila ay agad natutulong. Ganoon po kayo kasigurado? Sinubukan ko na po. Noong nakaraang taon, nagkunwari akong sumigaw. Wala pang 30 segundo, mahigit 10 tao ang tumakbo para tingnan ako. Pero napagalitan din po ako ng husto dahil nagbiro ako ng ganoon. Tumawa siya at nagpatuloy. Pero kahit napagalitan, masaya po ako na may ganoong karaming nag-aalala sa akin. Nang paalis na ako sa tindahan, sinabi ni Yui, Ate, alam niyo na po ba kung ano ang sikreto ng Ilog Pasig? Ano iyon? Pag-ibig po. Ang pag-ibig na mayroon kami para sa isa't isa. Iyon po ang nagpapanatili sa aming ligtas. Nang lumabas ako, nagsisimula ng sumikat ang araw. Sa pampang ng Ilog Pasig, daan-daang tao ang nag-ehersisyo. Isang lolo ang lumapit sa akin at nag-abot ng isang bote ng tubig. Dayuhan ka pero ang aga mong gumala. Heto, uminom ka. Mainit sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Dito, lahat ay nag-aalala sa isa't isa. Ngunit posible bang wala talagang krimen? At ano ang sinasabi ng mga pulis? Ang istasyon ng pulis ay 10 minutong lakad lamang mula sa pampang ng Ilog Pasig. Si Major Singson, na aming nakilala sa kanyang opisina, ay nakasuot ng kaswal na damit iba sa aking inaasahan. Hindi siya nakakurbata. Nakasuot lamang ng ordinaryong polo shirt. Narinig kong mula kayo sa BBC, nagsushoot kayo tungkol sa Ilog Pasig? Opo. Gusto po naming malaman ang tungkol sa kaligtasan sa gabi. Tumawa si Major Singson. Sa totoo lang, hindi kami ang nag-aalaga sa Ilog Pasig. Ang mga residente mismo. Ibig sabihin, hindi po mga pulis ang nagbabantay? Tama po. Sila po ang pangunahing puwersa. Kami po ay suporta lang. Binuksan niya ang kanyang laptop at ipinakita sa amin ang mga estatistika. Ang crime rate dito ay nasa 0.2%, isa sa pinakamababa sa buong mundo.
3 taon ng 0 ang kaso ng snatching. 5 taon ng 0 ang kaso ng sexual assault. Paano po naging posible iyon? Ang 500 naming CCTV camera ay nakakatulong. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay ang milyon-milyong mata ng mga mamamayan. Itinuro ni Major Singson ang labas ng bintana. Ang mga taong nakikita niyo sa labas, lahat sila ay mga pulis na nakasibilyan. Kung may mapapahamak, lahat sila ay handang tumulong. May mga halimbawa po ba? Meron. Noong nakaraang taon, may isang tangkang snatching. Sinubukan ng salarin na agawin ang bag ng isang turistang Chino, pero sa loob ng 3 segundo, nahuli na siya. Mga pulis po? Hindi. 5 residente ang tumulong na hulihin siya. Pagdating namin, tapos na ang lahat. Umiiyak pa nga ang salarin. Ipinakita ni Major Singson ang isang larawan, isang lalaking napapaligiran ng mga residente. Ngunit ang mas kamangha-mangha, hindi nila sinaktan ang salarin. Sa halip tinanong nila kung bakit niya ginawa iyon. Nang sabihin ng salarin na 3 taon na siyang walang trabaho at walang pera, isang ale ang bumili pa ng kanin at ulam para sa kanya at sinabing tutulungan siyang maghanap ng trabaho. Halos hindi ako makapaniwala. Sa isang kriminal po, naniniwala po kami sa Pilipinas na lahat ay nagkakamali. Sa halip na idiin pa sila, dapat nating bigyan sila ng pagkakataong magsimulang muli. Paliwanag ni Major Singson. Alam niyo po ba ang tungkol sa Community Watch Volunteer Group dito? Ito ay isang grupo na binuo ng mga lolo at lola na may edad 60,070. Gabi-gabi nagpapatrol sila. May mga armas po? Wala po. Flashlight at pito lang. Pero sapat na iyon. Ang pinakakinatatakutan ng mga kriminal ay ang mga mata ng mga tao. Bigla, isang pulis ang pumasok. Major, may nag-report po na nakapulot ng wallet sa tabi ng ilog. Na naman? Pangatlo na, yan ngayong araw. Lumingon si Major Singson sa akin. Ito po ang araw-araw na buhay namin. Mas marami pa pong nagre-report ng mga napulot na gamit kaysa sa mga krimen, 100 beses na mas marami. Nagtanong ako, ganito na po ba dito mula pa noon? Hindi po. Noong bagong gawa ang daanan noong 2015, maraming tumutol. Natatakot sila na baka maging lugar ito ng mga kriminal at mga taong walang tirahan sa gabi. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ang mga residente mismo ang nagbago nito. Noong una, iilan lang ang lumalabas para mag-ehersisyo. Nang makita ng iba, nagsimula na rin silang lumabas. Nang dumami ang tao, naging ligtas ito ng kusa. Tumayo si Major Singson. Halikayo, ipapakita ko sa inyo. Naglakad kami patungo sa pampang ng Ilog Pasig. 3 PM ng isang karaniwang araw, isang oras na dapat ay tahimik, ngunit maraming tao. Nakikita niyo po ba ang lolong iyon? Turo ni Major Singson sa isang matandang lalaki na nakaupo sa bangko. Siya po ay isang retiradong koronel. Araw-araw, sa parehong oras, nakaupo siya diyan ng 4 na oras. Bakit po? Sabi niya. Nagbabantay daw siya. Mula nang magretiro, wala siyang magawa kaya tumutulong na lang siyang bantayan ang lugar na ito. Naglakad pa kami at nakita ang isa pang matandang lalaki. Siya naman po ay isang dating punong guro. Lumalabas siya kapag uwian na ng mga bata. Binabantayan niya kung may mga estudyanteng gumagawa ng kalokohan. Totoo po bang binabantayan niya sila? Opo. Noong nakaraang taon, pinigilan niya ang isang away ng mga estudyante. At nakumbinsi niya ang isang batang tumakas sa bahay na bumalik sa kanyang mga magulang. Nagpatuloy kami sa paglalakad habang nagpapaliwanag si Major Singson. Ang may-ari ng coffee shop na iyon ay bukas hanggang gabi, nagsisilbing isang CCTV. Ang convenience store na iyon ay may libreng emergency medicine 24 oras. At ang grupo ng mga ale na nakaupo sa bangko na iyon, sila ang intelligence network ng komunidad. Kung may kahina-hinalang tao na pumasok sa lugar, agad silang nagre-report. Lahat po ba ito ay voluntaryo? Opo. Hindi po ito iniutos ng gobyerno. Nag-aalala lang po sila sa isa't isa. Bigla, isang babae ang lumapit at bumati kay Major Singson. Major, nahanap na po yung lola na nawawala kahapon. Mabuti naman. Ligtas na po ba siyang nakauwi? Salamat po sa pag-report. Pagkaalis ng babae, ipinaliwanag ni Major Singson, isang lola po na may Alzheimer's ang nawala. Pero wala pang 30 minuto, mahigit 50 residente ang tumulong na hanapin siya hanggang sa matagpuan. Mas mabilis pa po kaysa sa mga pulis. Tinanong ko ang aking huling tanong. Magtatagal po ba ang ganito? Sumagot si Major Singson na may matibay na boses.
Pinatunayan na po iyan ng Ilog Pasig sa loob ng halos isang dekada, ngunit ang pinakamalaking pagsubok ay darating kinabukasan. Kinabukasan, nagpasya kaming gawin ang pinakamapangahas na eksperimento. Matapos makuha ang pag-apruba mula sa headquarters ng BBC, lumikha kami ng isang simulate na mapanganib na sitwasyon. 9 p.m. Sa gitna ng daanan sa tabi ng Ilog Pasig, nagkunwari si Rafael na isang lasing at lumapit sa akin. Nagkunwari akong natatakot at umatras. At ang kamangha-manghang bagay ay nangyari. Wala pang 10 segundo, nagsimulang lumapit ang mga tao. 2 binata ang unang lumapit. "Kuya, kalma lang po. Ano pong problema?" Nang magpatuloy sa pagwawala si Rafael, 5 pang tao ang lumapit at pumalibot sa kanya. Isang lalaking nasa 40s ang humarang sa harap ni Rafael. "Hoy, tol, kalma lang. Hindi ko alam kung ano ang pinag-aawayan nyo, pero hindi tama na ganyanin mo ang isang babae." Isang babae ang lumapit at hinawakan ang aking braso. "Okay ka lang po ba? Gusto mo bang tawagan ko ang pulis?" Higit pa rito, isang lola ang lumapit at hinaplos ang likod ni Rafael. "Hiho, lasing ka na yata. Huwag kang ganyan, masama yan." Natigilan si Rafael at napilitang itigil ang pag-arte. Unti-unting umalis ang mga tao. Inabutan ng isang lolo si Rafael ng isang bote ng tubig. "Uminom ka muna para mahimasmasan ka. Nag-away ba kayo ng girlfriend mo?" Ipinaliwanag namin sa lahat ang sitwasyon na ito ay para sa isang TV show. Ang reaksyon ng lahat ay kamangha-mangha. "Naku, nakakatakot naman yang eksperimento nyo. Kung totoong lasing yan, baka mas matindi pa ang ginawa namin. Dito sa Ilog Pasig, hindi namin hahayaang mangyari ang ganyan." Ang pangalawang eksperimento ay bandang 1 a.m. Sa pagkakataong ito, nagkunwari akong nahimatay sa isang bangko. Wala pang 1 minuto, isang babaeng nagjo-jogging ang huminto. "Miss, okay ka lang po?" Nang makita niyang hindi ako sumasagot, agad niyang kinuha ang kanyang telepono. "Hello, 1669? May babae pong hinimatay dito sa pampang ng Ilog Pasig." Samantala, nagsimulang magkumpol ang iba pang mga tao. Isang binata ang kumuha ng aking pulso. Ang isa naman ay hinubad ang kanyang jacket at ikinumot sa akin. "Malamig, baka lagnatin ka." Sa loob ng 3 minuto, mahigit 10 tao ang nagtipon. Pinalibutan nila ako na parang isang pader na proteksyon. Nang bumangon ako at ipinaliwanag ang sitwasyon, isang ali ang nagreklamo. "Naku, tinakot mo kami. Akala namin totoo na." Ngunit pagkatapos ay tumawa siya at sinabing, "Pero mabuti na lang at hindi ka napano." Ang mabilis at epektibong pag-aalaga na ito ay nagparamdam sa akin ng isang kaligtasan na hindi ko pa naramdaman kailanman. Ang pangatlong eksperimento ang pinakamapangahas. 3 a.m. Ang pinakatahimik na oras. Nagkunwari si Rafael na isang magnanakaw. Hinablot niya ang aking handbag at tumakbo. "Tulong! Magnanakaw!" sigaw ko. Sa sandaling iyon, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. May mga taong tumakbo mula sa 3 direksyon. Isang delivery rider na huminto at tumakbo. Isang binatang nagjo-jogging na tumakbo ng buong lakas. Kahit ang empleyado ng convenience store ay tumakbo para tumulong, hindi pa nakakalayo ng 20 metro si Rafael nang mapalibutan na siya. "Huwag kang gagalaw. Saan ka pupunta?" Sinubukan ni Rafael na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit lumingon muna sila sa akin. "Miss, okay ka lang po ba? Wala po bang masakit sa inyo? Ito po ba yung bag nyo?" Nang ipaliwanag namin na ito ay isang chute na pabuntong hininga ang rider. Naku, halos atakihin ako sa puso. Akala ko may totoong magnanakaw na sa Ilog Pasig. Sabi ng binatang nagjo-jogging, 20 taon na po ako dito. Ngayon lang po ako nakakita ng ganito. Nagulat po talaga ako. Pinagsabihan nila kami na mapanganib ang ganitong eksperimento. Kung totoong sitwasyon po ito, baka kami pa ang masaktan. Pero napatunayan na po, di ba? Naligtas ang Ilog Pasig. Ang huling mga salitang iyon ay mula sa empleyado ng convenience store, 4 a.m. Nakaupo kami sa isang bangko. Sa tabi ng ilog, sa paligid, may mga tao pa ring naghahanda para sa kanilang umagang ehersisyo. Isang lolo ang lumapit sa amin. "Mga dayuhan kayo, no? Anong ginagawa niyo dito buong gabi?" "Nagsushoot po kami tungkol sa kaligtasan ng Ilog Pasig." Tumawa ang lolo. "Kaligtasan? Hindi niyo na kailangang i-shoot yan. Ligtas na talaga dito. Bakit po ganoon kaligtas?" Nag-isip sandali ang lolo at sumagot. "Dahil nagtitiwala kami sa isa't isa
at sinisikap naming panatilihin ang tiwalang iyon. Kailan pa po naging ganito? Mula nang magkaroon ng daanan sa tabi ng ilog. Hindi, marahil mas matagal pa. Kaming mga Pilipino, likas na matulungin. Ang Ilog Pasig ay isang bagay lamang na nagpalabas nito ng mas malinaw. Tumayo siya at nag-iwan ng mga huling salita. Pagbalik nyo sa inyong mga bansa, huwag niyong kalimutang ikuwento na ang ilog na ito ay hindi ginawa ng teknolohiya kundi ng mga puso ng mga tao. Nagsimulang sumikat ang araw. Ang Ilog Pasig ay magsisimula na naman ng isang bagong araw. Nang gabing iyon, nag-video call ako sa aking mga kasamahan sa London. Hindi ka pani-paniwala. Umiling si Jeremy, ang aking kasamahan, sa screen. Olivia, ito ay isang setup, di ba? Nag-hire ka ng mga aktor. Ibinahagi ko ang lahat ng mga video na aming kinunan, ng real-time ang mga babaeng nagjo-jogging ng 3 AM, ang mga tindahang walang nagbebenta, ang mga eksperimento sa paghulog ng wallet, hanggang sa mga simulate na mapanganib na sitwasyon. Pagkatapos manood ng 10 minuto, ang 5 kong kasamahan sa tawag ay natahimik. Sa wakas, nagsalita si Helen, ang aming executive producer. Olivia, may nakakalimutan ba tayo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba dapat ganito ang London? Ang makapaglakad sa gabi ng ligtas, hindi ba dapat normal iyon? Tumawa ng mapait si Simon, isa pang kasamahan. Ang anak kong babae ay 10 taong gulang na, pero hindi ko pa rin siya pinapayagang maglakad mag-isa papuntang eskwela kahit na 100 metro lang ang layo. Kamusta sa Maynila? Ang mga bata sa elementarya dito ay sumasakay ng tren mag-isa papunta sa kanilang mga tutorial. Baliw, napabuntong hininga si Helen. Kahapon, may pananaksak na naman sa Borough Market sa gitna ng araw. Marahil, hindi tayo ang normal. Binuksan ko ang isa pang video na kinunan ni Rafael, isang eksena kung saan inaalagaan ng mga residente ang isang lasing na natutulog sa bangko. Kung sa London yan, tanong ko, nawala na ang wallet, nawala na ang telepono, baka pati sapatos nawala na rin, sagot ni Simon. Biglang sumabog sa galit si Jeremy. Anong pinagkaiba? Tao rin naman sila, hindi ba? Naalala ko ang mga sinabi ng mga taong nakilala ko. Tiwala, ang pangunahing tiwala na mayroon tayo para sa isa't isa. May mga batas din naman tayo, may mga pulis, sabi ni Helen. Pero nagtitiwala sila sa isa't isa bago pa man nila isipin ang batas. Ang mga residente ay kumikilos bago pa man dumating ang mga pulis. Mukhang may napagtanto si Simon. Kailan pa ba tayo nagsimulang tingnan ang isa't isa bilang mga kaaway? Natahimik ang lahat. Nagsalita si Helen. Olivia, may naisip ka na bang pamagat para sa dokumentaryo? Wala pa. Paano kung ang ating mga nawala, mga aral mula sa pampang ng Ilog Pasig, Maynila? Tumutol si Jeremy. Masyadong malungkot. Hindi ba mas maganda ang huling ligtas na lugar? Umiling ako. Hindi ito kwento tungkol sa isang lungsod. Ito ay kwento tungkol sa sangkatauhan. Isang kwento tungkol sa mga pusong ating nakalimutan. At ang Ilog Pasig ay isang salamin na nagpapakita sa atin ng ating mga sarili. Epilogo. Mga aral mula sa ilog. Isang pag-asa para sa mundo. Nang i-broadcast ang video, hindi ito naging isang kwento lamang tungkol sa Maynila, kundi isang mitsa para sa mundo. Inanunsyo ng alkalde ng London ang proyektong River Trust. Sa Paris, sinimulan ang pagpapanumbalik ng pampang ng Seine na may konsepto ng komunidad. Sinimulan ng New York ang Community Guardians upang itaguyod ang pag-aalaga sa isa't isa. Ngunit para sa akin, ito ay isang paglalakbay na nagbago sa aking buhay. Mula sa isang babaeng takot sa mundo, tungo sa isang babaeng naniniwala sa kabutihan ng tao. Ang Ilog Pasig ay hindi lamang isang ilog, kundi isang aral. Kung pipiliin nating magtiwala, ang mga puso ay makakagawa ng isang kuta na mas matibay kaysa sa konkreto. At sa huli, ang mundong ito ay magiging ligtas, hindi dahil sa batas, kundi dahil tayo ay isang pamilya.